Gaano mo kadalas sine-check ang YouTube settings mo? Alam mo ba yung mga purpose or benefits ng mga ito para mapadali ang pag-YouTube mo? Well, kung hindi pa ganun kalawak ang idea mo sa YouTube settings, nasa tamang video ka. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga YouTube settings na kailangan alam mo ngayong 2024. Pero bago ang lahat, shoutout muna Shoutout kay Mukbang with the Bay Everyday, kay Amazing Domino 20, kay Dreamboard Films, kay Fam Troop, and kay Alpha Digital Creatives. Gusto mo ma-shoutout? Tapusin mo yung video na to. Setting number 1. YouTube Appearance. Pag naka-desktop ka, pindutin mo lang yung channel profile mo. Pumunta ka dito sa Appearance section. I-click mo lang yan. At kung gusto mo naman ng dark theme, yun ang pindutin mo. Sobrang simpleng bagay pero napakalaking tulong nito sa mga mata natin. At kung may kakilala kang matanda or yung parents mo na gumagamit ng YouTube at hindi alam ang setting na ito, maganda na ituro mo na sa kanya. Bago tayo mag-proceed sa setting number 2, meron muna akong bonus setting na gustong i-share sa inyo. Sa baba ng language section, meron naman ditong restrict mode. Kapag off ang nakalagay, meaning naka-off pa ito. Pero once sa clinic mo na yan, may option ka na para i-activate ang restrict mode sa channel mo. Kasi nga, i-filter out nga po nito yung mga mature content na lalabas sa homepage mo. So, magandang gamitin ito kung sakaling may batang gumagamit ng channel mo at manonood siya ng mga videos. Bago tayo magpatuloy dyan, kung hindi ka pa nakaka-like sa video, mag-like ka na at mag-subscribe ka na kung gusto mo ng ganitong klaseng mga content. Alam nyo rin ba na bilang isang YouTuber, nakakalimutan ko rin ang aking personal hygiene? Kaya naman big shoutout sa Percentage dahil pinadalhan nga po nila tayo ng mga solid na pabango. Ito yung paborito ko, yung PR7 na Ralph Lauren Polo Sport na inspired. Kung gusto nyo ng long-lasting na pabango, iba't ibang klase ng scent, iba't iba ang sizes, pang babae, pang lalaki, or pang unisex, i-check nyo yung Percentage sa Shopee app nyo. So napakarami mong choices kung sakaling gusto mo mag-try. Makikita mo ito sa Facebook, sa Instagram, at sa Shopee. Basta type mo lang ang Percentage. Setting number 2, Upload Defaults. Go to YouTube Studio, go to Settings, at pumunta ka dito kay Upload Defaults. Dito sa Basic Info. Matagal na ito sa YouTube guys, pero I make sure na pag-uusapan pa rin natin siya sa video na to kasi ito yung magpapadali sa buhay ng every YouTube creators na mag-upload ng mga bagong content nila. Sa setting kasi na ito, pwede ka nang gumawa ng format description mo kung sakaling mahilig kang maglagay ng mga information or description sa mga videos na ginagawa mo. For example, sa description ko, nakaready na yung links ng mga social media account ko. Meron din ako nilagay ng mga links sa iba ko pang mga video na pwedeng panoorin ng mga viewers ko at also mga vlogging equipment na ginamit ko sa video na yon. So recommended ito if meron kang pinopromote na something tapos gusto mong ilagay yung link nun sa description mo. Pwede rin kayo mag-prepared ng mga tags na tingin mo related sa content na gagawin mo. Dito naman sa advanced settings, pinaka-importante naman dito is dapat naka YouTube standard license ka or standard YouTube license at hindi ka naka Creative Commons. Kasi kapag Creative Commons meaning pumapayag ka na gamitin ng kahit sino man yung video mo. Pero pag naka YouTube standard license ka, meron kang protection or meron kang rights na dapat magpaalam muna ang isang tao na gagamit ng video mo sa isang bagay. Pero depende pa rin yun sa case, no? Kasi may mga channels na gusto talaga nila ng Creative Commons kasi gusto nila ipagamit yung work nila sa kahit sinong tao or gusto nilang ipagamit sa lahat. Dito naman sa monetization, kapag monetize ka na, makikita mo na yan. Kapag monetize ka, pwede mong i-check ito kung gusto mo magkaroon ng mid-roll ads yung videos mo or ads sa gitna ng mga video mo. Again, maganda na naka-ready na nga po ang ating upload defaults para hindi na nga po tayo magkukonsume pa ng mas mahabang oras tuwing mag-upload tayo ng isang video. Setting number 3, Audience. Kapag pumunta tayo sa video detail ng isang content, pag in-scroll down mo, makikita mo si audience. Dito mapapansin nyo na nakaset sa akin as no, it's not made for kids. Dahil nga po, yung content na ginagawa ko ay hindi talaga ginawa para sa mga bata. Although pwede siya panoorin ng mga bata, pero hindi talaga siya ginawa para sa mga bata. Okay, gets nyo?
At dahil nasa YouTube tayo, meron kasing tinatawag na Children's Online Privacy Protection Act or yung COPPA. So, kailangan natin mag-comply kay YouTube if yung video ba natin ay ginawa para panoorin ng mga bata. Kung sakaling yung content mo naman ay pareho sa akin na hindi naman talaga ginawa para sa mga bata, maganda na i-check mo lang yung no. Remember kapag naka-yes yung made for kids nyo, ibig sabihin hindi po pwede makapag-comment or naka-private po ang comment section ng video na yon. At hindi ganun kalaki ang kikitain mo or limited lang yung ads na lalabas sa video na yon. May 3 bonus settings pa ako na gusto ring isali dito. Itong si automatic chapters, featured places, at si automatic concepts. For my opinion, if kapareho kita ng content na Tagalog, yung language na ginagamit mo, well, para sa akin, i-uncheck mo na lang itong automatic chapters. Dahil nagana lang naman ito mostly sa mga English content at hindi naman madedetect ni YouTube yung video natin kasi Tagalog yun. So, hindi niya rin magagawan ng chapters. Actually, pwede kang gumawa ng chapters sa video mo. Ito yung tinatawag na chapter timestamp. May mga videos ako na nalagyan ko ng ganito at may videos rin naman ako na nagtuturo kung paano gawin yon. Sa allow automatic places naman, i-uncheck mo na lang din. If ayaw mo malaman ng iba yung places na kinaroroonan mo or ayaw mo stock ng iba, di ba? So, depende naman. Pwede mo rin naman i-check kung sakaling yung content mo ay nagpo-promote ka ng isang place or gumagawa ka ng isang travel vlog. So, depende yan sa'yo. Pero sa akin, i-uncheck ko yan. Dito naman, sa automatic concepts, nasa experiment mode pa rin naman ito. So, nothing big deal pa rin dito. Pwede mong i-check, pwede mo ring hindi i-check. So, bahala kayo dyan. Setting number 4. For You section. Ito po yung video section sa top ng channel natin na magpapakita ng mga videos na pwedeng panoorin ng viewers mo. Naglalaman ito ng mga random contents na ginawa mo na tingin ni YouTube interesado yung mga viewers mo. Makikita mo ito sa YouTube Studio, dito sa customization, pwede mo yan i-turn on or i-turn off. So sa akin, naka-turn on yan. Dahil recommended nga po ito sa mga channels na merong more than 10 uploads at merong specific na niche. Actually, may full video ako na ginawa para sa bagay na yan at ilalagay ko po yung link sa description ko. Setting number 5. Audience Analytics. Sa YouTube Studio natin, kapag pumunta tayo sa Analytics section, dito sa Audience tab, makikita mo dito ang araw at oras na madalas nanonood sa YouTube ang mga viewers mo. So, maganda pumunta sa section na ito if nag-iisip ka or nagtatanong ka sa sarili mo kung ano nga ba yung best time para mag-upload sa YouTube. Mas matingkad ang kulay, meaning ito yung time na nanonood ang mga viewers mo sa YouTube at yung mga faded color naman ay yung mas konti. So, sa akin, tuwing 6 PM daw from Sunday to Friday, maraming nanonood at pag Saturday naman, tuwing 8 PM. Again, pwede mo ito gawing guide para sa upload schedule mo. Meron din pong section dito na nagpapakita yung percentage kung gaano karami ang nanonood na nakasubscribe sa'yo at sa mga taong hindi nakasubscribe. Actually, pwede mo itong ipakita sa mga audience mo para malaman nila na marami pa rin hindi nakasubscribe. Meron din po tayong data dito para malaman kung mas marami ka bang viewers na babae or lalaki at ano ang edad ng majority. So sa akin, nasa 67% daw ang male at majority naman na nanonood sa akin ay nasa 25 to 34 years old with having 36%. So, it's a clear sign na mostly na nanonood sa akin ay mga adults na lalaki. Para hindi na rin po humaba, nandito rin po yung data na makakapagsabi kung saan bansa nakalocate ang mga viewers mo. So, 85% ng audience ko ay nakabase talaga sa Pilipinas. Makikita mo rin po dito ang percentage ng mga subscribers mo na hindi naka-turn on yung bell. So, pwede mo rin yan ipakita sa kanila. Setting number 6. Copyright section. So sa YouTube Studio mo, pag pumunta ka dito sa copyright section, makikita nyo dito ang mga channels na gumamit or nag-re-upload ng mga videos na ginawa mo. Basically, ito yung way ni YouTube para ipakita sa'yo na may mga channels na gumamit ng video mo. Kung ikaw talaga ang original gumawa ng video mo, lalabas talaga yon dito. Tulad ng nakikita nyo, sa akin merong 60% and 100% of my video ang ginamit nila. So as original uploader, pwede mo silang i-reach out. Pwede mo rin namang i-archive na lang or pwede ka naman mag-request for takedown ng video. So kung sakaling gusto mong mag-file ng takedown, fill upan mo lang tong form na to and pwede ka nang pumili kung magsasend ka ba muna ng 7-day notice para i-delete nila yung video or ipa-takedown mo na agad ngayon kasi mainit na yung ulo mo. So depende yan sa'yo. So sa akin, ipapa-takedown ko na agad ngayon no kasi napakasama akong tao para mabigyan agad sila ng copyright strike. Hindi, joke lang. Siyempre, 7-day notice na lang muna para meron pa silang palugid na gagawin. Setting number 7.
related video. Sa video details ng YouTube Shorts mo, meron ditong related video section kung saan pwede mong ilagay or ilink yung long form content mo na related sa YouTube Shorts na in-upload mo. So sa akin, meron talagang nakalink kasi yung YouTube Shorts na yon ay related po sa long form content na in-upload ko na. Kumbaga sa long form content ko, nandoon yung full explanation at meron din akong ginawang short explanation dito sa shorts na in-upload ko. So this is recommended if ever na gumagawa ka ng YouTube Shorts at long form content ng pareho ng topic. Comment mo sa baba kung anong YouTube settings ang pinaka-paborito mo. Nabanggit ko man yan dito or hindi, i-comment mo yan sa baba with hashtag RodTV pa-shoutout. And guys, pahingi na rin ako ng favor. Baka pwedeng magpa-like or follow ng Facebook page ko. Itong MR Thrifter. So ito yung small ukay business ko. So malaking tulong na rin kung magla-like and magpa-follow kayo dyan or o-order kayo sa mga darating nating stocks. If gusto mo pang malaman ng iba pang YouTube settings na hindi ko nabanggit sa video na to, may ginawa po akong video patungkol dito na pwede nyong panoorin at ilalagay ko po yung link sa description sa baba. At dito sa end screen natin, ilalagay ko nga rin po yung 10 common mistakes ng mga baguhang YouTuber. So kung di mo pa yung napapanood, i-check mo na yan. Thanks for watching. This is Rod TV and peace out.